May mga hinarang na namang Pilipinong mangingisda ang mga tauhan ng China sa Baho de Masinloc. To the rescue naman ang Philippine Coast Guard. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kami naghanap buhay lang. Bakit ganoon? Kuha ito ng isa sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc kahapon sa kasagsagan ng pambubuska sa kanila ng China Coast Guard at China Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ito tanghali bago makasampa sa fishing grounds ng Baho de Masinloc ang bangkang FFB Prince LJ. Hinarang ng mga barko ng China ang daanan ng bangka ng mga mangingisdang Pilipino bandang 16 nautical miles ang layo sa pangisdaan at binugahan ang mga mangingisda natin ng sirena. According to the Filipino fishermen, their intention was to conduct a fishing expedition even before they arrived on that area. The PLA Navy 621 and China Coast Guard already started harassing them by dangerous maneuver, blocking, and even with the use of siren. Ang BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa lugar kasabay rin ang paghahanap sa isang nawawalang mangingisda noong nakaraang linggo, agad rumesponde at pinuntahan ng mga mangingisda at nirescue ang mga ito. We were able to contact the Filipino fishing boat and meet the Filipino fishing boat at a particular location, and we allowed the Filipino fishermen to board the Philippine Coast Guard vessel. We conducted medical examinations sa ating mga mangingisdang Pilipino. We also provided them food when they boarded the Coast Guard vessel, and we also gave them fuel for them to sustain their fishing expedition. Ayon sa PCG, nangingisda pa rin sa Baho de Masinloc ang bangka ngayong araw. Nakabantay pa rin ang BRP Cape San Agustin maging ang mga barko ng Chinang nambuska sa mga mangingisda natin. Ito ang unang naitalang insidente ng panghaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ngayong taon. The harassment of the Filipino fishermen in Baho de Masinloc is not new. We ended the year last year kung saan ang ating mangingisdang Pilipino naman sa Sabina Shoal was also subjected to a water cannon by the Chinese Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, higit dumoble ang bilang ng mga Chinese vessels sa 41 sa unang linggo ng Enero kumpara sa 20 sa unang linggo ng Disyembre. They're already illegal within our EEZ, but compared to the data that we have, these are still within the normal numbers that we monitor. Pero hindi na nagpapatinag ang mga Pilipinong mangingisda. The confidence of the Filipino fishermen with the effort of the national government through the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, mas napagtibay nito ang kanilang pag-asa na muling makakapangisda silang malaya sa West Philippine Sea. Our patrol plans are in place. We have escalated them compared to 2024, 2025. So an increase in our maritime domain awareness flights and patrols by sea. Should there be a need because of the possibility of increasing number of Chinese Coast Guard vessels, we would be strategically aligning our assets in the West Philippine Sea. Mariin naman pinabulaanan ng PCG ang patutsada ng China na pangiimbento umano ng kwento sa hanay ng Philippine Coast Guard sa mga insidente sa West Philippine Sea. It is not true to say that we have publicized manipulative, aggressive, made-up stories or incidents in the West Philippine Sea. Na witness ninyo firsthand the aggression that is being conducted by the Chinese Coast Guard and the PLA Navy and the Chinese Maritime Militia. These videos, for example, that we are releasing this afternoon is not something that was produced by the Coast Guard. It came from the Filipino fishermen themselves. So, hindi tayo katulad ng China na sila mismo ang nag-edit ng video nila. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.